Meron pala talagang mga pamahiin na nagkakatotoo, Sir Bob. Ganun po kasi ang nangyari sa kaibigan ko. Magandang araw po sa lahat. Ako si Janice, naatira ngayon sa Tambo, Parañaque City. Matagal niyo na po akong listener at ngayon lang nagkalakas ng loob na magbahagi ng kwento. Katulad po ng sinabi ko kanina, merong mga pamahiin na nangyayari talaga. Akala ko kasi noon, gawa-gawa lang yon ng mga matatanda o di kaya mga kwentong binibigyan lang nila ng kahulugan. Meron akong kaibigan na tawagin nating Shane. Magkatrabaho kami ni Shane. Nasa iisang boarding house din kami. Kumbaga, doon na lang din kami sa trabaho naging magkaibigan dahil halos 2 taon kaming magkasama. Mabait si Shane at talagang mahal na mahal niya ang pamilya niya. Mas bata siya sa akin ng 10 taon pero yung closeness namin para lang kaming magkasing edad. Nagbalak siya na mag-resign dahil napagtapos naman niya yung kapatid niya. Ang tagal na rin kasi niyang nalayo sa pamilya. Naatira sila sa Ifugao at mag-isa lang siya nagtatrabaho sa Manila. Matagal na rin niyang gustong maasama ang pamilya niya. Nung nag-resign siya, nagkaroon pa rin kami ng communication. Tumatawag siya sa akin minsan o di kaya ay nagchat-chat. Basta, alam ko kung anong nangyayari sa kanila. Graduation ng kapatid niya. Nagsabi siya sa akin na kinabukasan, babiyahe silang papuntang Manila. Parang celebration na rin nila at para maagala. Masaya ako kasi nga inaya niya akong sumama sa kanila para makilala ko rin yung mga magulang niya. Habang nag-uusap kami, may kausap siyang kamag-anak yata niya. Pinagsabihan silang huwag munang magbiyahe kasi nga ka-graduate lang ng kapatid niya. Ang mga taong ganun daw, lapitin sa disgrasya. Pero pinagpilitan ni Shane na hindi naman totoo yun. Ang sabi pa, huwag daw silang magbabiyahe sabay-sabay sa iisang sasakyan dahil pwede silang madisgrasya. Nagalit pa nga si Shane noon sa tita niya dahil bakit kailangan pa niyang takutin sila. Ang mga sumunod na kwento ko ay galing na kay Shane. Madaling araw daw sila nagbiyahe. Meron silang inarkila na sasakyan, sapat para sa kanilang 5. 3 silang magkakapatid, tapos yung mga magulang nila. Bago raw sila umalis, may humabol pa raw na tiyuhin nila. Ang sabi ay kapalitan na magmamaneho. Tatay niya kasi ang driver. Pumayag naman sila dahil matagal talaga ang magiging biyahe nila. Halos 8 oras o lagpas pa. Depende na lang kung may traffic. Natutulog ang mga kapatid ni Shane at yung nanay niya. Habang siya nanonood at nakikipag-chat sa akin. Humintura muna sila sa bayumbong para magbanyo at kumain. Naiwan yung tatay niya at yung tito niya doon sa sasakyan. Napansin niya na parang may tinitingnan sila sa makina. Halata rin na problemado sila. Kaya nilapitan niya para magtanong. Pero sinabi lang sa kanya na maayos naman ang lahat. Sinubukan lang nilang tingnan para masigurado na magiging maayos ang biyahe. Nang matapos na silang kumain, tuloy na ang biyahe. Natulog ang lahat, pati siya. Ang naaalala niya lang ay noong nagising siya, yung tito niya ang nagmamaneho na. Tinanong niya kung nasaan na sila. Ang sinagot nito ay nasa Malikuna. Doon daw sila daraan dahil mas madali doon. Dahil masyadong zigzag ang daan. Nakaramdam siya na masusuka kaya naghanap siya ng pwedeng maamoy. Pero wala sa bag niya. Kaya kinuha niya yung bag ng nanay niya na nakaupo sa likuran. Nagulat pa nga raw ang nanay niya dahil nagising ito. Pairamdam daw niya noong mga panahon na yon na masusuka siya pero bawal silang huminto. Pinilit na lang niya makatulog ulit. Pero may kung anong pairamdam siya na hindi siya mapakali. Ang bilis na raw ng tibok ng puso niya. Gusto pa nga niya akong tawagan noon kasi gising pa naman daw ako ng madaling araw dahil wala naman akong pasok kinabukasan. Yun lang ay walang signal doon sa area. Nag-chat siya sa akin pero umaga ko na yun nakita dahil umaga nag-send. Sobrang bilis magmaneho ng tito niya.
kaya tinapit niya yung tatay niya na natutulog. Nakisuyo rin siya kay tito niya na pwedeng bagalan ang pagpapatakbo kasi nga takot na siya. Ang dilim pa naman sa paligid at talagang nakakatakot ang kurbadang daan. Pati yung mga nakasalubong nilang sasakyan, mabibilis din. Ang sabi ng tito niya, hindi siya pwedeng maging mabagal dahil magkakaroon ng problema sa makina kasi nga yung daan. Saka kapag daw dumadaan sa mga ganong kalsada, kailangan nilang mabilis kasi mahirap iliko ang sasakyan kung mabagal. Hindi maipaliwanag yung kabang nararamdaman ni Shane, lalo na at kasama niya yung buong pamilya. Yun pala ang unang beses na mabiyahe silang magkakasama. Minsan kasi ay siya lang o kaya kasama niya ang nanay niya. Hindi rin daw niya alam kung bakit bigla na lang pumasok sa utak niya yung sinabi ng tita niya na bawal magbiyahe ng sabay-sabay. Ayaw niyang mag-isip ng negatibo. Nag-overthink lang kasi siya. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ayaw niya rin namang pakabahin ng mga kasama niya. Mas lalong bumilis ang pagpapatakbo ng tito niya. Nang may mapansin siyang lumalabas na usok mula sa makina. Sinabi niya yon sa tito niya. Pero ang sabi, baka fog lang dahil nga nasa tuktok sila ng bundok at pababa sila. Pero hindi pa rin siya makampante. Pati sa tugtog nila ay nabibingi na siya. Hanggang sa hindi inaasahan, nagkaroon ng problema yung sinasakyan nila. Nagpagewang-gewang ito. Doon na nagising lahat ng tao sa kotse. Nagiiyakan pa nga yung iba kasi hindi mahinto yung kotse. Bangin din ang babagsakan nila kung magtuloy-tuloy na ganoon. Naging mabilis daw ang pangyayari. Ang alam lang niya ay may nakabangga silang sasakyan. Nagising na lang siya na nasa ospital na siya at bali ang ilang buto sa katawan. Nabalitaan ko yon dahil nung magising ako ay tinawagan ko siya at iba ang sumagot. Binalita sa akin ang nangyari. Pero hindi naman ako makabiyahe dahil lang layo ng ospital. Kung magkukumute naman ako noon ay aabutin ako ng 7 hanggang 9 na oras. Nakibalita na lang ako sa pinsan niya na nakita ko lang sa Facebook. Doon ko lang nalaman na 2 lang sa pamilya nila ang nakaligtas. Si Shane at yung bunso niyang kapatid. Wasak raw ang sasakyan nila dahil yung nakabangga nila ay mas malaking sasakyan. Ang kawawa raw ay yung nasa unahan dahil halos hindi na raw makilala. Durog ang katawan. Hindi na lang masyadong dinetalye dahil ayaw ko rin masyadong malaman. Pati ako, nanlumo at naiyak. Naging malaking pagsisisi para kay Shane ang nangyari. Hanggang sa ngayon, sinisisi niya pa rin ang sarili niya kung bakit namatay ang pamilya niya. Hindi ko rin alam kung tungkol ba sa pamahiin yon o sadyang may ibang pangyayari. May technical issue talaga. Nakakaawa lang dahil yung dapat na masayang family trip ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Pati nga ako ay napaniwala na totoo ang mga pamahiin. Ito lang po ang kwento ng pamilya ni Shane, Sir Bob. Ipinaalam ko sa kanya kung pwede ko bang ikwento. Ang sabi niya ay ayos lang dahil pwede ring magsilbing babala na ingatan ng pagmamaneho. Palaging i-check ang sasakyan bago umalis at wala sigurong masama sa pagsunod sa mga pamahiin. Hello Sir Bob. Ako po si Kiana, taga Pasig. Bago lang ako sa channel nyo. Sinend sa akin ng kaibigan ko yung link ng isa ninyong kwento. At nang mapainggan ko, nahilig na rin po akong makinig. May gusto lang akong ibahaging kwento sa inyo. Nangyari pa ito taong 2019. Nagkaroon kami ng family reunion sa father side ko. Noong mga panahon na yon, sa Cavite pa ako nakatira dahil malapit lang doon yung trabaho ko. Yung mga kapatid at magulang ko ay nasa Pasig. Umuwi yung tita ko galing Australia.
Siya yung masasabing pinakamayaman na kapatid ni Papa. 5 kasi silang magkakapatid at halos lahat naman ay maayos ang buhay. Pero siya talaga yung pinakamapera na kapag umuuwi siya, sagot niya ang gasto sa reunion. Tapos sobrang bait pa. Long weekend kaya nakasama ako. Ang dami namin nun dahil ilang van din ang inarkila. Kasama halos buong angkan. Tapos pati ng kaibigan ng mga kamag-anak namin ay andoon din. May mga bago ako mukhang nakita. Yung iba pamilyar, yung iba naman hindi masyadong makilala. May mga bata, mga anak, apo, pamangkin. Basta halo-halo na. Ganun naman yata kapag may family reunion. Bibihira ko rin kasing makita yung mga kamag-anak ko dahil nga busy ako. Tapos yung iba pa sa kanila, malayo rin ang bahay. Sa isang sasakyan, andoon kaming mga magpipinsan na close. Mga anak nila at yung isa kong kapatid. Sa Batangas gaganapin yung family trip. Sa sobrang dami namin, parang buong resort na yung nirentahan namin. Mabuti na lang, kakilala din pala ng kamag-anak namin ang may-ari, kaya medyo may discount na nakuha. Sa iisang kwarto, 4 na tao hanggang 5 ang pwede. 5 kapag baby pa o bata. Nahuli akong pumili ng kwarto, kaya hindi ko nakasama yung mga pinsan ko na close ko. Kasi may mga asawa at pamilya na rin sila. Ang kasama ko sa kwarto, 4 lang kami. Ako, si Joji na anak ng tito ko, tapos si Lele at yung anak niyang batang babae. Siguro nasa 4 years old pa lang siya. Double deck yung higaan namin. Sa baba ako, tapos sa taas si Joji. Andoon naman sa kabilang higaan yung mag-ina. Naging masaya kami nun. Ang gulo at ang ingay. May mga tsismisan sa pamilya. Kahit na yung mga magkakaaway, sandaling nagkabati para lang sa outing na yon. Kumain ng sabay-sabay, tapos may mga activities pa. Kinilala ko rin yung mga hindi ko kilala at pinakilala rin ako ng mga magulang ko sa kanila. Hindi nawawala yung mga payabangan ng mga matatanda. Tapos kaming mga magkakaedad tungkol sa buhay namin. Yung iba nga may asawa na. Yung iba naman na tulad ko, wala pang asawa. Nang kinagabihan na yon, nagkayayaan na uminom. Matagal na akong di umiinom, kaya mabilis akong tinamaan ng alak. Nagpaalam ako na may kukunin lang sa kwarto, pero ang totoo ay tatakasan ko sila. Pagpasok sa kwarto, diretso higa na ako. Wala si Joji kasi kasama siyang nagiinom. Pati si Lele wala pa sa kwarto. Hindi ko alam kung nasaan yung anak niya. Bakit hindi niya pinatulog? Humilata ako. Handa na akong matulog kasi lasing na rin ako. Nang makarinig ako ng maliliit na yabag na tumatakbo sa loob ng kwarto. Sinita ko nga at sinabing huwag maingay kasi inaantok na ako, pero hindi ako dumilat nun. Base naman sa mga yabag, alam kong bata yon. Anak lang naman ni Lele ang batang pwedeng pumunta sa kwarto. Hindi siya nakinig. Pati ako, kinulit na rin. Nilalaro niya yung buhok ko tapos inuuga yung higaan. Nainis ako kasi nahihilo na nga ako, nasuugayin pa yung kama. Dumilat ako. Nakita ko siyang diretso lang nakatingin sa akin. Biluga ng mga mata, kaya medyo natakot ako kasi sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Sabi ko pa sa kanya na tawagin na lang niya yung nanay niya para patulugin siya. Dahil kapag kinulit niya pa ako ay papaluin ko na. Tumawa siya. Pero alam niyo yung nakakatakot na tawa? Parang maliit na boses na galing sa ilalim ng lupa. Nahihilo pa ako nun, kaya hindi ko na siya pinansin. Ang kulit kasi talaga niya. Inaalog niya ng inaalog yung higaan ko, kaya sinigawan ko na siya. Pero sa halip na umiyak, tumawa lang, tapos nagtatatakbo sa loob ng kwarto. Inis na inis ako, pero di ko pwedeng patulan ng bata. Bala ko sanang lumabas para tawagin yung nanay niya. Pero kapag lumabas ako, panigurado na pababalikin nila ako para mag-inuman.
Hinayaan ko na lang. Inisip kong titigil din siya. Nagtalokbong na lang ako ng kumot. Inulit lang niyang ugain yung higaan ko, tapos tawa siya ng tawa. Tiniis ko yon ng ilang minuto, hanggang sa bumukas ang pinto. Tinanong ko kung sino yon. Sumagot si Joji. Sabi niya, inaantok na siya at matutulog na. Ang sabi ko pa sa kanya, patahimikin niya muna ang bata kasi kanina pa ako napipikon. Baka ka ako mapalo ko. Nagtanong siya kung sino ba raw. Hindi na ako sumagot kasi antok na ako nun. Nagising ako kinabukasan na masakit ang ulo. Magkahalong hangover at pag-uga sa higaan. Wala si Lele na magising ako, pati yung anak niya. Pagbangon ko ay gumising na rin si Joji. Halatang may tama pa ng alak. Wala na kaming napag-usapan ng mga nangyari kagabi. Basta lumabas na lang kami para kumain. Dahil sa sobrang dami namin, kanya-kanyang lamesa kami. Kumakain ako habang nagmamasid sa paligid. Naalala ko yung anak ni Lele. Hinahanap ko siya pero hindi ko makita. Inisip ko na baka natutulog sa ibang kwarto o kaya naliligo. Wala rin kasi yung tita ko. Baka nag-aalaga ng apo. Yung mga bata kasi nakasama namin, hindi natitigil sa pagligo sa dagat. Nagkaroon kami ng usapan, tapos na-open yung tungkol sa pagtakas ko sa kanila. Ang sagot ko na lang, masama talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko na kayang mag-inom pa. Tapos nabanggit ko na hindi rin naman ako agad nakatulog. Naiinis ako kako sa anak ni Lele. Ang kulit at hindi mapagsabihan. Nagtaka sila kung sino raw anak ni Lele. Ako naman ang nagtaka. Bakit ako ang tatanungin nila mas malapit sa kanila si Lele, tapos kapitbahay pa. Inulit ko ang sinabi ko, tapos kinuwento ko ng detalyado. Sinabi naman sa akin ng pinsan ko na walang anak si Lele. Kasi paano raw yun magkakaroon ng anak kung babae ang kinakasama niya? Hindi lang daw nakasama sa family trip namin kasi nagkaroon ng tigdas hangin. Hindi ako naniwala sa mga sinabi nila kasi ako mismo ang nakakita. Ang problema lang, hindi kasi kami close ni Lele at nagkaroon kami ng alitan noon. Kaya hindi ko na siya kinakausap nung nasa kwarto kami. Ang alam ko lang, may kasama siyang bata nang pumasok siya sa kwarto. Doon na nagsimula ang katatakutan. Lumapit yung tita namin at naikwento ko sa kanya. Tinanong ko pa kung sino yung nakasama ni Lele sa sasakyan. Sumabat si mama na sila raw. Nagtanong ako kung kasama ba ni Lele yung anak niyang babae, yung malaki ang mga mata at kulot ang buhok. Ang sabi, wala raw silang kasamang bata sa kotse nun dahil karamihan sa kotse namin nakasakay. Doon na nagsimula na maglapitan yung mga iba naming kamag-anak. Ako na tuloy ang naging sentro ng usapan nila. Takang-taka ako kasi kita ng mga mata ko. Tapos kagabi, kahit na may tama ako, hindi ako nagkakamali na kinukulit ako ng batang yon. Dumating si Lele. Nasabi nila yung tungkol sa anak niya. At siya na mismo ang nagkumpirma na wala siyang kasamang bata. 3 lang daw kami ang nasa kwarto. Kaya paanong magkakaroon siya ng anak? Tinawag ko si Joji kasi siya lang ang makakasagot. Baka mamaya pinaprank lang nila ako. Ang sabi niya, 3 nga lang daw kami. Tapos kagabi, sinabihan ko siya na pagbawalan ng bata, pero mag-isa lang naman ako sa kwarto. Akala nga raw niya ay nananaginip ako. Kinilabutan at napamura ako. Kasi papaanong nakita kong 4 kami sa kwarto kung 3 lang talaga. Natakot na ako. Ayoko nang matulog sa kwarto na yon kasi baka mamaya magpakita na naman sa akin yung batang yon. Nalaman ko na lang ang kwento nang magsabi yung isa sa staff nila na may iilan din daw silang bisita na nakakita sa batang yon. Pinabindisyonan nila ang kwarto kasi may bata raw na namatay doon habang naka-check-in ang isang pamilya. May nagmumulto na pala. Kaya pala parang walang pakialam si Lele sa anak niya.
Ako lang pala ang nakakita sa bata. Takot na takot ako dahil baka biglang makita ko na naman yon. Naipagpalitan ako ng kwarto sa kapatid ko. Total last day naman namin sa resort. Sobrang creepy na sa tuwing magkakaroon kami ng family trip or outing, nababalik ang kwento sa experience ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa niyo ito. Magandang gabi po. Ako si Nida, taga Bataan. Sana ay nasa maayos kayo palagi, Sir Bob. Ganon din sa mga nakikinig sa channel nyo. Late last year ko lang na-discover itong channel, pero halos lahat ng kwento ay napakinggan ko na. Ngayon ay palagi akong nakaabang sa mga bagong kwento nyo. Ito pong ibabahagi ko sa inyo ay matagal nang nangyari. May ate ako na matanda sa akin ng 10 taon, kaya hindi kami madalas magkasundo. Dalaga na kasi siya nun, habang ako naman ay palaging gustong maipaglaro. Hindi na rin kasi ako nasundan pa dahil hindi na pwedeng magkaroon ng anak si mama. Bakasyon na nun, kaya ang sabi ni Papa, mas maganda kung magkaroon kami ng family trip. Bonding na rin kumbaga. Bibihira lang yun mangyari, kasi si Papa, bihira lang kung umuwi. Seaman kasi siya. Sobrang saya ko nun kasi mahilig akong mag-travel. Pero yung ate ko, ayaw niya dahil masama ang pakiramdam. May hiluhin din kasi siya sa biyahe. May pinuntahan kaming isang lugar. Nararandaan ko na sobrang layo at puro puno lang ang makikita. Papunta yata kaming Pangasinan nun. May nirentahan si Papa na lumang bahay kubo. Yun ang tinuluyan namin. Meron nga rin kaming dalang tent para paggabi pwede kaming matulog doon. Sa akin, ayos lang. Pero si ate, sobrang arte. Ang dami niyang reklamo. Isa na doon ay hindi siya makapag-send ng text. Ang cellphone pa kasi noong mga panahon na yon ay di keypad pa. Tapos hindi lahat ng parte ng Pilipinas ay may signal pa yung SIM. Nagagalit na sa kanya si Papa kasi panireklamo siya kung sino raw ba yung katext niya. Kapag raw nagreklamo pa siya ay kukunin na niya yung cellphone. Kami-kami na nga raw ang magkakasama. Gusto niya pang sa iba maipag-usap. Wala siyang nagawa kasi kapag nakarinig pa ng salita mula sa kanya, kukunin talaga yung cellphone niya. Hindi pa naman mabubuhay si ate nang wala siyang cellphone. Nag-ayos kami ng mga gamit tapos naligo sa dagat. Sobrang saya ko talaga nun. Maging si ate kahit papaano ay nag-enjoy din. Pagdating ng hapon, kinabit na ni Papa yung tent. 2 tent yon, sa amin ni ate at sa kanila ni Mama. Pero ang sabi ni Papa, hindi naman siya matutulog. Kaya isang tent na lang ang ikabit para 3 kami ni na Mama. Gusto niya raw kasing magbantay kahit na may mga tao naman sa paligid. Habang inaayos ni Papa ang tent, inaya ko sa ate na maglakad-lakad. Kasi kami lang yung andoon. Medyo liblib na sa ibang parte, kaya sabi ni Papa, huwag kaming masyadong lumayo dahil baka mawala kami. Panay ako daldal habang naglalakad. Nainis na nga si ate, kaya pinatahimik niya ako. Habang naglalakad kami, napansin ko na lang yung babae na nakatayo mula sa di kalayuan. Kinawayan ko siya. Friendly po kasi ako nung bata pa. Hinampas ni ate yung kamay ko at nagalit kasi bakit kailangan ko pang gawin yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makalampas kami sa babae. Pansin ko na masama yung tingin niya, pero sa ate ko nakatingin. Parang nanlilisik pa nga ang mga mata. Tapos nakikiskisan pa ang mga ngipin. Kinalabit ko si ate at sinabi sa kanya na tingnan niya yung babae. Pero nagalit lang siya. Normal lang yon sa kanya na mainitin ang ulo at hindi nakikinig sa mga sinasabi ko. Sa inis niya, bumalik na lang kami kasi raw nasira na yung mood niya.
Ako naman, hindi maalis ang atensyon ko doon sa babae na nakatitig pa rin kay ate. Hindi ko alam kung nagagalit ba siya o ganun lang siya tumingin. Nang maggabi na, may bonfire, tapos kwentuhan kami. Si Papa, nagtatanong tungkol sa pag-aaral ni ate dahil nasa 3rd year college na siya. Habang nag-uusap kami, napansin ko na may naatayong babae doon sa likod ng puno. Dahil madilim nga, hindi ko masyadong maaninag, kaya tumayo ako para silipin. Pero naagaw ko ang atensyon ng pamilya ko. Lumingon si Papa at nagtanong kung bakit ako nakatingin doon. Ang sabi ko, may nakita kasi akong babae, pero nawala na. Sabi ni Papa, baka dahon lang yon. Si ate naman nagalit kasi raw kung ano-ano na lang yung napapansin ko. Nang matutulog na kami, nakahiga ako sa gitna ni na Mama. Si ate ang likot matulog. Sa gulo niya, pati ako ay hindi makatulog. Ang sabi, ang sikip daw at ang init, kaya naman lalabas muna siya. Sasama nga sana ako, kaso ayaw niya. Naiinis daw siya sa akin. Narinig ko ang usapan nila ni Papa sa labas. Maya-maya, sabi ni Papa na sandali lang daw kasi may kukunin muna sa kotse. Pinilit ko naman matulog pero hindi ko talaga magawa. Kaya lumabas ako nun. Nakita ko si ate na naglalakad papunta sa dalampasigan. Sumunod ako. Nang mapansin ko na may sumusunod din sa kanya na isang babae. Parang yun yung babae na nakatitig sa kanya kanina. Hindi ko alam kung bakit andoon yun at kung bakit niya sinusundan ito. Napansin ko rin na parang ang tatalim ng mga kuko niya. Tapos yung paglalakad niya, para siyang nakakuba at nakabukaka. Kalmado lang ako. Pero nang mapansin ko na patakbo na siya palapit kay ate, sumigaw ako. Napalingon si ate noon. Doon niya nagawang maiwasan yung babae, kaya tumakbo siya papalapit sa akin. Bakas ang takot niya. Ang bilis tumakbo ng babae. Nang makita ko yung mukha niya, natakot at napasigaw ako. Balak niya kaming saktan, pero nakatakbo kami. Doon naman lumabas si Mama sa tent at nagtaka. Nakita niya yung babaeng nakakatakot ang muka. Pinapasok niya kami sa loob ng tent. Hindi ko na alam ang nangyari. Basta, bigla na lang dumating si Papa. Tapos nakarinig kami ng ingay na parang may malaking ibon sa paligid namin. Hanggang sa maging yung tent namin, may humihila at sumisira na. Iyak kami ng iyak ni ate. Sabi niya ay aswang daw yon. Kakainin kami. Ako naman, mas lalong natakot dahil noon pa man ay panakot na ang mga aswang. Tapos kitang-kita ko na nakakatakot naman pala ang itsura talaga nila. Napasiksik kami ni ate sa isang gilid nang bumao ng kuko ng aswang sa tent. Pero nagkakagulo na sa labas. Mukhang nilalabanan talaga nila ang aswang. Napansin ko na may apoy rin silang ginagamit pantaboy. May katagalan din ang ginawa nilang pagpapaalis. Rinig ko pa ang galit na sigaw ni Papa na kapag hindi raw niya kami nilubayan, bukas daw ay susunugin daw ni Papa ang bahay ng aswang at papatayin siya dahil alam niya raw at kilala nila kung sino siya. Hanggang sa tumigil ang paghila sa tent namin. Nawala na rin yung ingay sa labas. Pero kami ni ate, iyak pa rin ang iyak. Ilang sandali pa, binuksan ni Mama ang tent. Pumasok siya sa loob para pakalmahin kami ni ate. Ang sabi ni Mama, wala na raw yung aswang. Nang kumalma kami, lumabas at andoon na ibang mga tao. May mga nagbabantay rin sa paligid na para bang nag-aabang kung sakaling bumalik yung aswang. Tinanong ni Mama kung bakit ba nasa labas pa kami. Kinuwento ko sa kanya ang lahat, pati kung paano ko nakita yung aswang na balak atakihin si ate. Nabanggit ko rin sa kanya na yun yung babaeng nakita namin kanina nung naglalakad-lakad kami. Ang sabi pa nung isa na doon nakatira, ngayon lang daw ulit ng gulo yung aswang na yon. Ang akala nga raw nila ay patay na yon. Nagtanong ako kung bakit may aswang.
Ang sabi ng babae, mukhang may naamoy yung aswang sa ate ko. Pwede raw nabuntis si ate. Doon nga inamin ni ate sa amin na buntis siya, kaya mainitin ang ulo niya. Madaling mahilo at masuka at gusto niyang mapag-isa dahil humahanap siya ng paraan kung paano niya aaminin yon. Ang kaso lang ay naunahan na siya ng aswang. Dahil sa nangyari, umuwi na rin kami kinaumagahan. Dapat 4 na araw ang family trip namin. Pero baka raw biglang umatake na naman yung aswang at para na rin mapag-usapan at marisolba ang problema ni ate. Yung dapat na masayang family trip namin ay nauwi sa patong-patong na problema. Kalaunan naman, natanggap ng parents ko yung nangyari kay ate. Ako naman, excited at tuwang-tuwa. Kinasal si ate at yung nakabuntis sa kanya. Simula nun, natagalan ulit bago kami nagkaroon ng family trip kasi kailangan kumayod ni Papa sa pagsisiman. Ilang buwan din kasi ang nilalagi niya sa dagat. Halos 1 taon nga. At pinag-iipunan niya at nilalaan niya sa mga importanteng bagay yung sinasahod niya. Nakakatakot lang dahil totoo pala ang mga aswang. Mabuti na lang talaga at hindi nakuha ng aswang si baby sa sinapupunan ni ate. Hindi ko ma-imagine na makakinabukasan nun, matagpuan na lang si ate sa tabing dagat na wakwak ang tiyan. Ngayon ay 2 na silang pamangkin ko. Ako naman, may asawa na rin. Hopefully soon, magkaroon na rin ng baby. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Bob, sa pagbabasa. Sana ay ma-feature nyo to sa inyong channel.